Magandang umaga sa inyong lahat, mga bata. Ako si Teacher Tony Elisaga at siya si Teacher Zenny Elisaga, ang inyong magiging teacher dito sa Values Instruction Class. Sabay-sabay nga nating basahin. Values Instruction Class. Yan, o kung tinatawag namin VIC. Nagpapasalamat kami at inimbitahan kami ni Ma'am Clara, ang inyong principal, upang magkaroon ng klase dito. Kaya kami ay nagagalak na maging tagapagturo nyo. Gusto nyo ba kaming maging mga tagapagturo ninyo? Ayan. Maglalaro tayo dito, aawit tayo, makikinig kayo ng mga kwento, at kung ano-ano pang mga bagay na gagawin. Magsusulat, at marami pang bagay. Pwede kayo magtanong at sasagutin ni Teacher Tony ang lahat ng mga yan. Ang pinaka-importante sa lahat, maglalaro tayo dito sa klase natin. Sinong gusto maglaro? Ayan, tayong lahat. Tumayo tayong lahat, maglalaro tayo. Humanap ka ng kapartner mo. Ikaw ang aking kapartner. Tayong dalawa ang magkapartner. Ang isa ay pula, yung nasa kanan ko ay pula, at yung nasa kaliwa ko, siya ay puti. No? Pagtatapatin natin yung kamay natin na ganyan, parang nasa akmang pagkakamay talaga. Tapos magsasalita ako, pula, puti, pula, puti, pula, puti. Pag sinabi ko yung huling salita na katulad ng pula, yung pula, kukunin niya yung kamay ng puti. Yung puti, iiwas niya yung kanyang kamay. Naiintindihan ninyo? Subukan muna natin. Sasabihin ko, pula, puti, pula, puti, pula, puti, pula, puti, puti. Ayan. Sino ang nakahuli? Merong isa. O sige, ngayon game. Ngayon, dalawa kayo. Ngayon, game na. Tayo'y magsasalitaan na. Ikaw ang magsabi, pula, puti. Sige, ready, go. Pula, puti, puti. Ayan, inuli niya ako. Sino nakahuli? Pag nakahuli na kayo ng 3 beses, tatapusin na natin yung game. Ready? Ulitin natin. Pula, puti, pula, puti, pula, puti, puti. Uy! Ilang beses na nakahuli ng 2? Okay, good. Pangatlong beses, ikaw naman. Pula, puti, pula. Ayan. Okay, next ulit. Pula, puti, puti. Uy, nahuli mo na naman. Palakpakan natin siya. May 3 beses na siya na nakahuli. Sige, pwede na tayong maupo lahat. Ating larong iyan. Nasihan ba kayo doon sa laro natin? Ma'am? Meron tayong 3 alituntunin dito sa ating gawain o dito sa ating klase. At bibigyan natin ng pansin. Yung unang alituntunin natin ay, subukan nyo nga, gawin nyo nga, katulad ko. Yan. Walang nasa ibabaw ng lamesa kung hindi yung ballpen nyo lang at lapis. Gawin natin ngayon. Tanging ang ballpen lang at lapis pakibabayan. Yan, ballpen at lapis lang ang nasa ibabaw ng inyong lamesa. Okay? Ang pangalawa ay tahimik at makinig. Gawin natin. Ready, go. At uy, magaling. At ang pangatlo sa lahat ay umupo ng maayos at matuwid sa inyong upuan. Umupo ng maayos at matuwid sa inyong upuan. Subukan natin gawin yung 3. Ready na kayo? Sa pamamagitan ng action, gagawin natin yung ating alituntunin dito sa klase natin. Ready? Get set? Go! Pangalawa? Pangatlo, ayan, mahusay. Palakpakan natin ng 5 beses tayong mga nandito ngayon. Ayan, salamat sa pagkakaalam ng mga yan. Tatawagin natin si Ate Seni at meron kaming ituturo tungkol dito sa klase natin. This is Values Class. And we would like to have the definition of Values Class in front of our class today. Values are standard of right and wrong, good and bad. No? Now, say it with me. Ready? Go. Values are a standard
of right and wrong, good and bad. Now, the actions is like this. Values are a standard of right, good, and when you say good, you must smile. But when you say bad, you must frown. Frown. Okay? Let's repeat it. Repeat it together with me. Shall we all stand up and we will memorize this definition for values. Ready? Go. Values are a standard of right and wrong, good and bad. So we'll do it all together now. Ready? Go. Values are standard of good and bad. Ayan. Okay, so you can sit down. So there are some standards of right and wrong. No, there's some standards for right and wrong. Now, pag nagsabi ka ng masamang salita, ano yun, right or wrong? Pag gumagawa ka ng assignment mo sa classroom, right, di ba? It's right or it's either wrong. Now, tatawag ako ng dalawang estudyante. At sinong gusto mag-volunteer? Ikaw at sino sa babae? Ayun, ikaw. Ikaw ay dito ka. Dito ka sa side na ito at ikaw ay dyan. Ngayon, mga kaeskwela nila, gagawa sila ng isang linya. Isang tuwid na linya. Parang katulad nito, no? Linya, kahit mas kailangan tuwid. At dapat yung line na yon ay eksaktong 6 inches. Uy, isipan na nilang mabuti kung paano yung 6 inches na yan. No? So tumalikod na kayo sa blackboard, mag-ready kayo doon sa paggawa ng 6 inches, at habang kami nagbibilang mula 10 hanggang pababa. Ready, set, go! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oh, time is up. Okay na yan, Chok? Akin na yung chok. At palakpakan natin silang dalawa. So, yung isang bata, sa kanyang tingin, this is eksaktong 6 inches. Yung isa naman, mukhang mas maikli, sa kanyang pagtingin, ito ay 6 inches. Ngayon, mga bata, paano natin malalaman kung eksaktong 6 inches yan? Kailangan natin ng, pwede bang lubid? Bakit hindi pwede ang lubid? Hindi pwedeng patpat? Bakit hindi pwede ang patpat? O hindi siya ang eksaktong panukat? Kailangan natin ng isang eksaktong panukat at itong batang to may hawak siyang ruler. At ito yung isang ruler. Ito ang gagamitin natin. Bakit natin gagamitin? Eksaktong malaman natin kung tama ang 6 inches na ginawa ng dalawang bata. Tatawagin natin siya at siya ang manunukat sa atin kung ito ay 6 inches. Sige nga, sukatin mo kung ito ay 6 inches. Aba, mukhang mas mahaba. Burahin mo para maging eksaktong 6 inches. Ayan. Yun. Thank you. Tapos dito din sa kabila. Tingnan natin kung ito ay 6 inches. Sobra pa rin. So, burahin mo yung sobra. Ayan. Yan ang 6 inches. Palakpakan natin yung ating kaeskwela at naguhit niya ng mabuti. Ngayon, may tatanungin ako sa inyo. Paano nyo malalaman kung ang ugali nyo ay tama o mali? O eksakto yung inyong ugali? Paano nyo malalaman kung ang ugali nyo ay eksakto o tama? Kukuha tayong ruler. Kukuha tayong ruler, tapos susukatin natin kayo para malaman natin kung tama kayo o mali. Anong panukat natin? May isa akong mungkahi. Ang mungkahi ko, ang ating magiging panukat ay ang salita ng Diyos. Sa buong mundo, kinikilala ang Biblia o ang salita ng Diyos na isang tamang panukat ng ating pag-uugali. Kunwari, yung iniisip ba natin ay tama, o yung sinasabi natin ay tama, o yung ginagawa natin ay tama.
Ito ang nagsasabi sa atin ngayon. Sino sa inyo ang may Bible sa kanilang bahay? Sino ang may 2 Bible sa kanilang bahay? Aba, meron pa rin. Ngayon, tuwing oras ng klase natin dito, sana dalhin niyo yung Bible ninyo para dala-dala ninyo pag tayo ay nag-aaral ng klase dito. Sa ating klase, meron tayong boses na pinagpapahalagahan. At yung boses na ito ang magiging sentro ng ating mga pag-aaralan. Ngayon, basahin natin ng sabay-sabay. Ready? Go! Pipiliin ko ang mabubuting ugali sa aking buhay. Okay, basahin nga natin uli. Ready? Go! Pipiliin ko ang mabubuting ugali sa aking buhay. Ayan, dahan-dahan ko nang binababa para ma-memorize nyo. Napansin ninyo na yung ating pinag-aaralan, kuminsan English, kuminsan Tagalog. Now, subukan natin siyang basahin ngayon sa English. Ready? Go! I will choose good values for my life. So, maaring isang batang babae o lalaki ang nagsasalita nito. Maaring ikaw to o maaring yung batang babae doon sa likuran. Ang sinasabi ng salita, pipiliin ko. So, meron kang gagawing pagpipili. So, mag-iisip ka at magpapasya ka. At ang pasya mo ay pipiliin ko ang masasama. Ano nakasulat dito? Mabubuting ugali sa aking buhay. Ipinapangako ko sa inyo mga bata, pag pinipili natin yung mga tamang pag-uugali sa ating buhay, dadating ang panahon, magiging matagumpay kayo. Kasi ang pinili ninyo ay tamang pag-uugali. O susubukan kong ibababa at itataas. Titingnan natin kung ma-memorize na natin to, ha? Handa na kayo? Buti pa kaya tumayo tayo para ma-memorize nating mabuti. Oop. Ready? Get set, go! Pipiliin ko ang mabubuting ugali sa aking buhay. Minsan pa. Pipiliin ko ang mabubuting ugali sa aking buhay. Uy, congratulations. Ngayon, wala na nito. Subukan nating i-memorize. Ready, go! Pipiliin ko. Ang mabubuting ugali sa aking buhay. O, palakpakan natin ang bawat isa. Pwede na tayong maupo. Merong kwento mula dito sa ating Biblia. Ito ay kinuwento ni Kristo, ni Hesus Kristo. Ito ay tungkol sa 2 mamang magtatayo ng bahay. Nakakita na kayo na nagtatayo ng bahay? Ayan, magpapasya sila, magtatayo sila ng bahay. Yung isa, sinabi sa Biblia na matalinong lalaki. Yung isa naman, sinabi, mangmang o walang alam na lalaki. Kasi magtatayo sila ng 2 bahay. Yung isa, magtatayo ng bahay sa buhanginan. At ang isa naman ay magtatayo ng bahay sa bato. Kaya lang may dadating na bagyo, may dadating na malakas na ulan, titingnan natin bakit yung isa tinatawag na matalinong tao at yung isa ay sinasabing mangmang na tao. So, meron akong Biblia, no? At meron din ng ilan sa inyo, may hawak na Biblia, binigyan namin kanina, at meron akong pababasahin mula sa mga kaeskwela nyo nung tungkol doon sa kwento natin. So tatawagin natin ang batang ito sa harapan at siya yung magbabasa sa atin nung panggagalingan ng ating kwento. Sige, basahin mo sa amin. Ang nakikinig at sumusunod sa mga pangaral ko ay katulad ng isang lalaking marunong na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Nang umulan, bumaha at bumagyo, hindi nag-iba ang kanyang bahay dahil nakatayo sa ibabaw ng bato. Ayan, palakpakan natin siya. Ayan. Sabi nung nagbasa sa atin at mula sa salita ng Diyos, nagtayo itong mamang ito at nung nagtayo itong mamang ito ng kanyang bahay, dumating daw ang bagyo at dumating ang malakas na ulan pero hindi nagiba ang kanyang bahay. Pag nagtatayo ka ng bahay, anong unang-una mong iniisip na itatayo? Maganda. Pero ano yung strukturang...
Tama, yung pinakamatibay na pader na yon. Ito. Yan, yung matibay na batong yan. Yan ang unang tinatayo mo pag gumagawa ka ng bahay. Kaya kung matibay yung pundasyon mo at inilagay mo sa ibabaw ng bato, sabi doon sa kwento, kahit dumating ang malakas na ulan at malakas na bagyo, yung bahay mo, anong nangyari sa bahay? Nakatayo pa rin. Kahit anong malakas na bagyo yon dumating. Kaya matalino siyang tao, sabi ng Biblia. Ngayon, pangalawa, may magbabasa sa atin tungkol dun sa mangmang na tao. Kaya tatawagin natin siya, halika dito sa gitna. At babasahin niya babasahin niya ang nakasulat dito. Ready? Go! Mangmang naman ang nakakarinig ng aking mga aral, subalit ayaw sumunod katulad siya ng taong nagtatayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Nang umulan, bumaha at bumagyo, bumagsak ang kanyang bahay at lubos na nawasak. Ayan, palakpakan natin siya. Ayan. Sabi naman dito, yung pangalawang nagtayo ng bahay, anong unang itinatayo sa bahay? Yung pundasyon, yung matibay na pader na yon. Itinayo niya, kaya lang sa buhanginan. Nung dumating ang malakas na bagyo at malakas na ulan, anong nangyari sa kanyang bahay? Nasira at nagiba. Nasaan ang bubong? Nilipad, niwala ng bubong. Nasaan ang pundasyon? Hindi na natin makita, baka natumba na. Mga bata, pag ang mga pinagpapahalagahan mo sa iyong buhay, yung mga iniisip mo at sinasabi mo o ginagawa mo ay hindi tama at mali, nangongopya ka, nagsisinungaling ka, nagdadabog ka kay nanay at tatay, dadating ang panahon, babagsak ka. Kaya ngayon pa lamang, pipiliin mo na ang mabubuting ugali sa iyong buhay. Sapagkat yun yung boses na pinag-aaralan natin ngayon. Basahin nga natin uling lahat. Ready, go! Pipiliin ko ang mabubuting ugali sa aking buhay. Ngayon pa lang, kahit pagkatapos ng klase natin mamaya, piliin nyo na yung mabubuting ugali sapagkat para kayong bahay na nakatayo sa matibay na bato at hindi kayo magiging katulad ng isang bahay na mahina at babagsak. Parang buhay ninyo, pinag-iingatan nyo sa Panginoong Hesukristo. Tingnan nyo itong larawan na ito. Tingnan nyo itong dalawa. Di ba? Pareho silang gumagawa ng pagsusulit. Di ba? Tingnan nyo yung nasa kaliwa. Tingnan nyo yung nasa kanan. Anong klaseng estudyante kayo ang gusto nyo? Itong nasa kaliwa o itong nasa kanan? Kaliwa, ito. Bakit? Hindi sila nangongopya. Paano nyo nalamang hindi nangongopya? Tama, Tama. Tingnan nyo yung dalawang lalaki. Anong ginagawa nila doon sa kanilang test paper? Tinatakpan. Itong dalawang babae, anong ginagawa ng isa? Kaya tama ang pagpili ninyo. Dapat tayo ay hindi nangongopya sa klase. Nag-aaral tayong mabuti. Hindi tayo nanonood madalas ng TV, kung hindi pagdating ng gabi, hindi naglalaro, kung hindi nag-aaral ng inyong leksyon. Anong palagay niyong ginawa nitong dalawang lalaking to? Pinili nila ang mabuting kesa sa masamang ugali ng dalawang ito. Yan. Piliin natin ang mabubuting ugali sa ating buhay. Ngayon, para malaman natin kung natutunan nyo yung ating leksyon, meron tayong sasagutan sa klase natin. At ito yung klase. Tawagin ko si Teacher Senny para tulungan tayo sa pag-distribute nito, ng ating papel. Lalagay ninyo ang inyong pangalan, ang inyong pangkat o anong baitang kayo at ang pangalan ng ating paaralan dito. Bibigyan ko kayo ng 5 minutes para gawin ito.
So, ibibigay sa harapan, tapos ibibigay sa likurang kaklase ninyo yung papel. Sige, pag natanggap nyo na, isulat nyo na ang pangalan ninyo at sagutin ninyo yung ating aralin. Meron na lang tayong 2 minutong natitira. Tapusin na natin yung ating aralin. Sino na ang mga tapos? O, hintayin pa natin yung iba. Palagi niyong sagutin kasi pagkatapos niyong sagutin yan, mabibigyan kayo ng certificate, no? Ng pagtatapos para dyan sa ating pag-aaral na yan. So, tapos na lahat? Kung tapos na lahat, ipasa mula sa likuran, papunta dito sa harapan ang inyong mga papel. Gawin natin ngayon. Mula sa likuran, ipasa sa harapan. At kukunin ni Teacher Senny ang lahat ng inyong ginawa. Forward. Sa harapan, pasa sa harapan. Okay. Mag-aaral tayo ng isang kanta tungkol sa katotohanan, ang pagpili ng katotohanan. At ito'y kantang ito nagmula sa Biblia at habang inihahanda ni Teacher Senny ang bagay na ito. Kakantahin ko muna, kasama nung tape, mamaya tayong dalawa ang kakanta ng song. Versikulo 32. Ito ang nakasulat, ito ang nakasulat, dapat malaman nating lahat. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang makikilala ninyo. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Tumayo tayong lahat, gagawa natin ang action. Sundan ninyo ako. Kilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang makikilala ninyo. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. At ang katotohanan. At ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Ngayon, subukan nating kantahin nang walang kumakantang mga bata. Kayo ang kakanta ngayon habang sinusundan niyo ako doon sa action. Subukan natin, tayong lahat. Pasdan ninyo ako para masusundan. 8 kapitulo, versikulo. Versikulo 32. Ito ang nakasulat. Ito ang nakasulat. Ito ang nakasulat. Dapat malaman nating lahat. Makikilala. Kilala ninyo at ang katotohanan ang makikilala ninyo. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Kilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang makikilala ninyo. Makikilala ninyo
Pag alam na natin ang totoo at yun na ang pinagpapahalagahan natin, tunay na tayo ay magiging malaya. Magagawa na natin ang tama kaysa sa mali, mabuti kaysa sa masama. Ngayon, ito, ang kulay pink na ito, ay ang magiging assignment ninyo. Ibibigay namin sa inyo isa-isa ngayon, pero dadalhin nyo ito sa inyong mga bahay. Kasama ng inyong nanay o kasama ng inyong tatay o ng inyong tagapag-alaga, uncle, auntie, ay sasagutin ninyo kayong dalawa ang magsasagot nito. Sa likuran niya ay meron kaming ugnayan sa magulang. So mababasa ng magulang mo ito o kaya ng tagapag-alaga mo ito at meron kaming katanungan sa kanya. Kaya kailangang ibigay mo ito sa nanay mo o tatay mo o tagapag-alaga mo at kayong dalawa ang sasagot nito. Kailan nyo ito ibabalik? Sa susunod nating klase. Di ba? Sa susunod nating klase ay iaabot ninyo ito muli sa akin. O, Teacher Senny, pakibigay mo sa kanila. Yan. Para lahat ay merong magagamit. Pangalawa, dito naman ay parang information card. No, ito yung class card natin. Isusulat din ninyo yung pangalan. Tapos, ibabalik nyo sa amin pag tayo ay malapit ng maghiwalay. No? Maibigay nyo uli sa amin para sa ating pagsusunod na mga klase. So, itabi nyo na yan. Itabi nyo na yan. Kasi sa bahay nyo gagawin yung para sa kulay pink na yan. Ito naman, iaabot ko sa inyo ngayon, ito ang isulat ninyo, ang kailangan naming mga information para makilala namin kayo dito sa klaseng ito. Sige, pakisulat at kokolektahin namin yan ngayon. Kokolektahin namin ito ngayon. Pakisulat ang inyong pangalan, kung anong grade kayo, grade 5, sino ang ating advisor? Kung sino ang class advisor? Ang values teachers, si Teacher Tony. Pakilagay nyo dyan, Teacher Tony. Tapos, yung pangalan nyo at yung birthday ninyo. Saan kayo nakatira? Kung may telephone number kayo, o kaya may cellphone number kayo. At anong pangalan ng inyong magulang? Parent or guardian? Sige, gawin natin. Tapos ipapasa natin uli lahat. Pangalan ng school, tapos kung ano yung religion nyo. Pakicheck nyo doon kung kayo ay born again, Protestant, Iglesia ni Cristo, Roman Catholic, Muslim, or others. No? Kung ano pa yung, baka hindi namin nalagay dito, baka may Seventh-day Adventist sa inyo. Di ba? Kaya may Mormons sa inyo dito. Pakilagay nyo lang kung ano yung religion ninyo. So, bigyan natin pa ng 1 minuto para matapos natin tong lahat. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Time's up. Pakipasa uli mula sa likuran, papunta sa harapan ang inyong mga card. Information card. Tama na. Tama na ang pagsulat. Ibigay na natin dito sa harapan sa ating mga kaeskwela. At saka naman natin lalagay yung ibang information. Ngayon, tumayo tayong lahat at kunin niyo yung kulay pink. Kunin niyo yung kulay pink. Doon sa baba, nung harap ng kulay pink na ito, ay merong nakasulat na munting panalangin. Ang nakasulat dito, ang aking panalangin. Nakita niyo yung lahat? Ngayon, sabay-sabay natin itong gagawin mula sa ating mga puso at kausapin natin ang Diyos sa panalangin ito. Handa na kayo? Handa? Basa. Panginoon, gusto ko pong magkaroon ng magandang buhay. Tulungan po ninyo ako
na magkaroon ng mga tamang pinahahalagahan para sa aking buhay. Amen. Goodbye, class! Maraming salamat hanggang sa susunod-sunod nating pagkikita. Pwede nang maupo lahat. So sa inyo na yan.